nakikita nyo naman po ngayon mga kapuso sa inyong television screens ay ang operasyon po doon sa Cebu ng isang ospital doon kung saan pinalabas na po yung mga pasyente at ang mga medical workers doon sa loob ng ospital dahil sa pangamba na baka magkaroon ng aftershocks. So ngayon dahil kailangan pa rin nilang mag-attend doon sa mga pasyente, sa kalsada na muna ngayon ginagamot yung ibang mga pasyente diyan sa ospital na iyan sa Cebu at may balak ang lokal na pamahalaan ng Cebu City na ilipat yung mga pasyenteng iyan sa isang gymnasium or coliseum sa Cebu City. Sa mga oras na ito ay nasa labas pa rin ng mga kalsada, nasa mga open areas pa rin yung ilang mga kababayan natin dyan sa Cebu dahil nga sa pangamba na baka magkaroon pa ng aftershocks at magkaroon pa ng damage doon sa mga gusali at mga tahanan nila doon. Pero kanina yun din ang abiso ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na inspeksyonin muna ng mabuti yung pundasyon ng mga gusali bago kayo bumalik sa inyong mga tahanan o mga establishmento. Pero nga dahil holiday ngayon, marami daw hindi pumasok ng mga office workers at government workers, kaya mas konti yung mga nasa matataas na gusali sa araw na to. Correct. So yun na lang rin yung magandang balita dito dahil at least dahil dito sa holiday, 8 o'clock kasi partner tumama yung lindol. So yan yung oras ng kasagsagan ng pagpasok sa opisina. Buti na nga lang po ay holiday, kaya po kaunti lamang yung naapektuhan. Ang pinaka naapektuhan so far sa mga nakuha nating reports from Cebu ay yung public market sa Mandawi City at yung public market doon sa Cebu City. Sa Bohol naman, yung mga old churches doon, mga heritage churches doon na gumuho dahil dito sa magnitude 7.2 na lindol na naranasan kaninang alas 8, pasado alas 8 ng umaga. Mga kapuso, iba pang balita at impormasyon kaugnay ng lindol sa Cebu at sa Bohol sa pagbabalik po ng News to Go.